5 taon ang nakalipas nang itapon si Natalie na parang basura sa gitna ng ulan. Pinagkaita ng karapatan, ninakawan ng dangal at kinuhang kanyang mga anak dahil sa mga maling akala at planadong paninira ng kanyang asawang si Daniel at ng ahas na si Criselda. Ngunit ang akala nilang katapusan ni Natalie ay simula lamang pala ng kanilang pagbagsak. Sa muling pagbabalik ni Natalie, hindi naluha ang kanyang dala kundi bagsik na isang babaeng dumaan sa apoy. Sa isang madilim na arena, ginawa siyang target, kapalit ng 5 milyong pisong presyong binayaran mismo ng lalaking dati niyang minahal. Ngunit sa pagkakataong to, ang target ang siyang titira. Gamit ang kapangyarihan ng N-Corp, isa-isang babawiin ni Natalie lahat ng ninakaw sa kanya. Handa ka na bang makita ang pagluhod ng mga mapang-api? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaayasya. Narito na naman ang inyong lingkod, Miss Sandra, para ihatid sa inyong isang kwentong magpapatayo ng inyong mga balahibo at magpapaalab sa inyong mga puso. Gaano kasakit ang ipagpalit ka sa iba? Pero mas masakit siguro yung ginawa ka ng target, pinagbabayad pang ulo mo ng sarili mong asawa. Yan ang sinapit ni Natalie. Sa halagang 5 milyong piso, naging pustang kanyang buhay sa harap ng mga VIP at dati niyang pamilya. Pero mga kaayasya, huwag kayong kukurap dahil ang Natalie na inakala nilang mahina, nagbabalik ngayon bilang isang matagumpay na CEO. At sa pagkakataong to, siya na ang may hawak ng busog at pana. Hindi na ba kayo handang masakta na matamis na paghihiganti ng isang ina at ang pagbagsak ng mga mapang-api? Halina't pakinggan natin ang kwento. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel para lagi kayong updated sa ating mga kwento. Tara, simulan na natin. 5 milyon ang ulo mo, Natalie. Tatayo ka lang sa gitna at papanain ka ni Criselda at ang pinakamamahal mong ex-husband na si Daniel ang nagbayad ng ulo mo? Ang boses ni Rico ay parang laso na unti-unti pumapatay sa sistema ni Natalie. Hawak siya nito sa braso ng mahigpit habang hinihila patungo sa backstage ng arena. Ibig sabihin, kapag tinamaan ka ng girlfriend niya, patay ka. Pero may 5 milyon na makukuha ang pamilya mo. Pero dahil akong stepbrother mo, syempre mapupunta sa akin ang pera. Asik ni Rico na may halong malademonyong tawa. Hindi humihikbe si Natalie. Ang kanyang mga kamay ay nakatali. Ang mga mata ay natatakpan ng itim na tela. Ngunit sa likod ng kadilimang yon, hindi takot ang namamayani sa kanya, kundi poot. Isang malamig at galit na matagal niya nang kinikimkim. Narinig niya ang hiyawan ng mga tao sa labas, ang mga VIP crowd na walang ibang libangan, kundi ang makakita ng buhay na sinisira. Ladies and gentlemen, this goes to the highest bidder, anunsyo ng host. Sa gitna ng arena, nakatayo si Daniel Villamor, ang lalaking minahal niya na higit pa sa kanyang buhay. Ngunit ang lalaki ring pumayag na ipahiya siya sa harap ng marami. Sa tabi nito ay si Criselda, suot ng isang mamahaling archery gear na tila ba isang reyna na handa ng pumatay. Don't look at me like that. You know my fiancé paid for it. Mayabang na sagot ni Criselda sa mga nakapaligid sa kanya. Ikaw na talagang pinagpala, girl. Sagot ng isa sa mga sosyal na kaibigan nito. Biglang bumukas ang spotlight sa gitna. Pinalabas si Natalie. Nakaputi siyang dress at tila isang biktima na iaalay. Buwagag ang kanyang buhok at ang blindfold ay nagdagdag ng misteryo sa kanyang katauhan. Nang makita ni Daniel ang figura ng babae sa gitna, biglang tumigil ang tibok ng puso niya. May kung ano sa tindig ng babaeng yun na pamilyar sa kanya. Ang paraan ng paghinga nito, ang hubog ng katawan. Babe, bulong ni Daniel, unti-unting kinakabahan. Sinong babaeng yan? Hindi sumagot si Criselda, bagkos tinaas ang kanyang busog at kumuha ng isang matulis na pana. Sa gitna ng arena, dahan-dahan, itinaas ni Natalie ang kanyang ulo. Kahit nakapikit at may takip ang mga mata, ramdam niya ang titig ni Daniel. 5 taon ang nakalipas mula nang palayasin siya nito sa mansyon dahil sa bintang na pangangaliwa. Isang planong binuo ni Criselda at sinang-ayunan ng sakim niyang stepbrother. Ngunit hindi na siya ang Natalie na iyakin. Hindi na siya ang Natalie na magmamakaawa para sa pag-ibig. Sige, Criselda, isip ni Natalie habang naririnig ang pag-unat ng string ng busog. Itira mo ang pana dahil kapag hindi mo ako napatay sa pagkakataong to, sisiguraduhin kong sa impyan ang bagsak ninyong lahat. Bullseye! Sigaw na isang matandang lalaki sa malayo nang tumama ang pana sa target na manikin sa silid.
Ngunit ang susunod na target ay si Natalie. Tumahimik ang buong paligid. Ang tensyon ay tila po pwedeng hiwain ng kutsilyo. Tinutok ni Criselda ang pana sa dibdib ni Natalie. Mamatay ka na, basura. Bulong ni Criselda sa hangin. Ngunit bago pa man mabitawan ni Criselda ang pana, isang malamig at makapangyarihang boses ang narinig mula sa babaeng nakaputi sa gitna. Isang boses na nagpatindig sa balahibo ni Daniel. Siguraduhin mong hindi ka magmimintis, Criselda, dahil ang bawat sentimong binayad ni Daniel sa ulo ko ay magiging metsa ng iyong pagbagsak. Dahan-dahan itinaas ni Natalie ang kanyang mga kamay na nakatali at sa isang iglap, nagawa niyang kalasin ang simpleng buhol na sadyang nilawagan niya kanina pa. Hinubad niya ang blindfold, tumitig ng diretsyo sa mga mata ni Daniel. Ang dating malungkot at mapungay na mga mata, puno na ngayon ng apoy at determinasyon. Natalie? Bulala si Daniel. Nabitawan ang baso ng alak na hawak niya. Hello, ex-husband? Bati ni Natalie na may matamis ngunit nakakakilabot ng ngiti. Handa na ba kayong simula ng tunay na laro? Ang katahimikan sa arena ay nabasag lamang ng tunog ng nabasag na kristal mula sa kamay ni Daniel. Nanlalamig ang kanyang mga palad habang nakatitig sa babaeng nasa gitna. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang tindig na iyon, ang hubog ng mukha at ang mga matang dati puno ng pagsamo, ngayon tila mga hiyas nagliliyab sa galit. Natalie, mahinang usal ni Daniel, sapat lang para marinig ni Criselda na nasa tabi niya. Namutla si Criselda. Hindi ito bahagi ng plano. Ang sabi sa kanya ni Rico, isang hamak na babaeng bayaran lang ang itatayo sa gitna para maging moving target. Upang may pakitang kanyang galing sa archery at mapahiya ang kahit sinong hahamon sa kanya. Di niya inakalang ang babaeng matagal niya nang ipinatapon ay muling magpapakita. Babe, baka nagkakamali ka lang. Malayo siya, baka kamukha lang. Panginig ng boses ni Criselda habang pilit tinataas muli ang kanyang busog. I don't make mistakes when it comes to the woman I once shared a bed with, Criselda. Malamig na sagot ni Daniel. Akmang tatayo siya para itigil ang laro na biglang magsalita si Natalie ng malakas. Bakit ka tumigil, Criselda? Natatakot ka ba na sa pagkakataong to, hindi lang imahe ko ang mawasak mo? Hamon ni Natalie. Ang boses niya ay malinaw at umaalingaw sa high-tech na sound system ng arena. Ang mga VIP crowd nagsimulang magbulungan. Ang tensyon ay hindi na tungkol sa laro, ito ay naging isang pampublikong paghaharap ng nakaraan at kasalukuyan. Ituloy ang laro. Sigaw ni Rico mula sa gilid, pawis na pawis. Alam niyang kapag hindi natuloy ang pagpana, hindi niya makukuha ang 5 milyon mula sa mga financer ng underground event na ito. Natalie, tumayo ka lang dyan kung gusto mong mabuhay ang mga anak mo. Sa pagbanggit ni Rico sa kanyang mga anak, tila nagkaroon ng kuryente sa buong katawan ni Natalie. Iyon ang malaking pagkakamali. Ni Rico ang gamitin ng kanyang anak bilang panakot. Dahan-dahang itinaas ni Natalie ang kanyang kamay at siya na mismo ang naglagay muli ng blindfold sa kanyang mga mata. Ngunit bago niya ito tuluyang takpan, binigyan niya si Daniel ng isang tingin na puno ng pangungutya. Sige na, Daniel. Pinanood mo kung itapon palabas ang buhay mo noon. Ano bang pinagkaiba ng panonood sa akin habang pinapatay ng bago mong laruan ngayon? Wika ni Natalie. Enough, sigaw ni Daniel, pero huli na. Dahil sa sobrang pressure at takot na mapahiya, binitawan ni Criselda ang string na busog. Ang pana ay lumipad ng mabilis sa hangin. Patungo sa direksyon ni Natalie, ang mga tao ay napasinghap at ang iba ay napapapikit. Isang tunog ng pagtama ang narinig pero hindi ito tunog ng pagbaon sa laman. Sa isang mabilis at kalkuladong pagkilos na tila ba may mga mata sa likod ng blindfold, bahagyang lumingon si Natalie at sinalo ang dulo ng pana gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ilang pulgada lang ang layo mula sa kanyang mukha. Nabigla ang lahat. Ang elegante ng kanyang pagkilos ay hindi pangkaraniwan. Dahan-dahan na hinubad ang hawak nito na blindfold habang hawak pa rin ang pana ni Criselda. 5 milyon para sa ulo ko? Inihagis si Natalie ang pana sa paanan ni Daniel. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay parang sampal sa pagkatao ng lalaki. Masyado niyong minaliit ang halaga ko. My dignity alone is worth more than this entire arena, Daniel. Tumayo si Natalie ng tuwid.
Ang kanyang buhaghag na buhok ay tila naging korona sa ilalim ng spotlight. Criselda, sa susunod na itatama mo ang pana mo sa akin, siguraduhin mong hindi ka nanginginig dahil ako, kapag ako na ang tumira, sisiguraduhin ko wala nang matitira pa sa'yo. Lalakad na sana palabas si Natalie nang harangin siya ng mga security ni Rico. Ngunit bago pa sila makalapit, isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuit ang pumasok sa arena. Mga taong hindi kilala ng mga Villamor, ngunit talatang may mataas na kalungkutan. Is there a problem, Madam Natalie? Tanong ng pinuno ng mga lalaki na yumukod pa sa harapan niya. Napanganga si Rico. Madam? Anong madam? Stepsister ko lang yan eh. Hindi siya pinansin ni Natalie. Tumingin siya kay Daniel na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Naghiwalay tayo dahil naniwala ka sa mga sabi-sabi. Daniel, pinahiya mo ko pero tandaan mo to. Ang babaeng tinalikuran mo noon, siya na ngayong haharap sa'yo para bawiin lahat ng ninakaw niyo sa mga anak ko. Lumingon siya sa crowd at sa camera na nagla-livestream ng event. Ang laro ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ako. Habang naglalakad si Natalie, palabas ng arena, tila bumagal ang takbo ng mundo. Ang bawat takbang niya sa malamig na semento ay nagdadala sa kanya pabalik sa gabing nagbabago sa kanyang buhay, 5 taon na ang nakakalipas. Noon, si Natalie ay isang mapagmahal na asawa at ina. Walang ibang hangad kundi ang mapanatiling buo ang pamilya nila ni Daniel. Ngunit ang pag-ibig niya ay naging kuta ng madaling gumuho dahil sa mga ani na nasa loob ng kanilang tahanan. Flashback, 5 taon na ang nakakalipas. Daniel, maniwala ka naman sa akin. Hindi ko kilala ang lalaking yon. Pagmamakaawa ni Natalie habang nakaluhod sa paanan ng asawa. Kalat sa sahig ng kanilang kwarto ang mga larawan nakuha sa isang madilim na silid sa hotel. Doon makikita ang isang babaeng kamukha ni Natalie na tila ba nasa gitna na isang mainit na tagpo kasama na isang hindi kilalang lalaki. Ang ebidensya na ang nagsasalita. Natalie, my God, I gave you everything. Galit na sigaw ni Daniel. Ang kanyang mga mata puno ng pagkabigo at puot. Ang sabi ni Rico, nakita ka raw niya sa hotel na yan at eto may mga pictures pa. Sa sulok ng silid nakatayo si Rico, ang stepbrother ni Natalie na may kunwaring lungkot sa mukha. Daniel, pasensya na, ayoko talagang sabihin sa'yo pero ayoko magmukha kang tanga. Kapatid ko si Natalie pero mali ang ginagawa niya. Hindi alam ni Daniel ang lahat ng yon ay isang masusing plano. Si Rico ay may malaking utang sa sugal at ang tanging paraan para mabayaran to ay kung makukuha niya ang tiwala ni Daniel at ang kontrol sa ilang properties na nakapangalan kay Natalie. Sa kabilang banda, si Criselda na naoy sekretary pa lamang ni Daniel ang kumuha ng lookalike ni Natalie at nag-ayos ng anggulo ng mga litrato. Daniel, isipin mo mga anak natin, sila Nathan at Niana, huwag mo kaming paghiwalayin, hikbi ni Natalie. Huwag mong gamitin ang mga anak ko para pagtakpan ng kalandian mo, singhal ni Daniel. Layas! Ayoko makita ang pagmumukha mo sa mansong ito at huwag na huwag kang magtatangkang lumapit sa mga bata dahil sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Nang gabing yon, tinapon si Natalie sa gitna ng malakas na ulan. Walang pera, walang damit at higit sa lahat, walang mga anak. Si Rico pa mismo ang nagtulak sa kanya palabas ng gate. Pasensya na sis, business is business. Bulong ni Rico bago isara ang gate. Doon sa gitna ng ulan at putik namatay ang lumang Natalie. Nangako siya sa sarili, balang araw, babalik ako. Hindi bilang asawa kundi bilang ang bagyo na wawasak sa inyong lahat. Present day. Napatigil si Natalie sa paglalakad nang harangin siya ni Daniel sa parking lot ng arena. Hinihingal ang lalaki, halatang hinahabol siya. Natalie, mag-usap tayo. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka kasama ng mga taong yan? Tanong ni Daniel. Ang boses ay halo ng gulat at awang hindi niya maitago. Dahan-dahang lumingon si Natalie. Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Mag-usap? Daniel, 5 taon akong nakausap na pakinggan mo ko. Pero mas pinili mong maliwala sa asa mong si Rico at sa ahas mong si Criselda. Sagot ni Natalie. Ang dating Natalie namatay na sa ulan 5 taon nang nakalilipas. Ang kaharap mo ngayon ay babaeng nagmamay-ari ng kalahati ng shares na pilit mong binibili sa market. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Ikaw ang misteryosong investor ng N-Corp?
Surprise! Nakangiting bati ni Natalie. At tungkol sa mga anak ko, huwag kang mag-alala. Malapit na silang bumalik sa tunay nilang ina at sa pagkakataong yon wala ka nang magagawa kundi panoorin kaming magsaya habang ikaw nalulunod sa sarili mong pagsisisi. Biglang sumulpot si Criselda at namumula sa galit. Daniel, huwag kang maniwala sa kanya. Isang scammer lang yan. Guards! Palabasin ang babaeng to. Ngunit bago pa makalapit ang guards at ang mga tauhan ni Natalie na nakasuit ay humarang na. Isang itim na limousine ang tumigil sa harapan nila. Keep your guards, Criselda. Baka kailanganin mo sila kapag dumating na ang warrant of arrest para sa mga illegal na transaksyon na ginawa mo sa kumpanya ni Daniel. Huling hirit ni Natalie bago sumakay ng sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin si Natalie sa salamin. Nakita niya si Daniel na nakatayo lang doon, tila isang taong nawala ng direksyon. Ito pa lang ang simula, Daniel. Sisiguraduhin kong bawat luha ko noon, babayaran mo ng buo. Sa loob na isang eksklusibong villa sa labas ng lungsod, dahan-dahang pumasok si Natalie. Ang lamig at tapang na pinakita niya sa arena ay biglang natunaw nang makitang dalawang maliliit na figurang naglalaro sa garden. Mommy! Sabay na sigaw ni Nathan at ni Yana. Sa isang iglap naging totoo ang mundo ni Natalie. Niyakap niya ang kanyang mga anak ng mahigpit. Ito ang kanyang sekreto sa loob ng 5 taon. Hindi siya tumigil hanggat di niya nakuha ang kustudiya ng mga bata ng palihim sa tulong ng isang makapangyarihang abogado sa ibang bansa. Ang mga batang nasa mansyon ni Daniel, mga dikoy lang o madalas wala doon dahil sa boarding school na pinilit ni Criselda. Mommy, bakit ka po umiiyak? Tanong ni Niana, ang bunsong kamukhang kamukha niya. Wala ito anak, masaya lang si Mommy dahil malapit na tayong di na magtago, bulong ni Natalie. Pilunasan niya ang kanyang luha at hinarap ang kanyang trusted assistant na si Marcos. Marcos, kamusta ang stocks ng Villamor Group? Bumagsak ng 15% simula nang kumalat ang video ng laro kanina, madam. Maraming investors ang nadismaya sa unethical behavior ni Daniel at Criselda. Ulat ni Marcos habang may hawak na tablet. Ngumiti si Natalie. Yon ang kanyang unang pana. Hindi pisikal kundi ang pagsira sa reputasyon na pinakainiingat-ingatan ni Daniel. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Villamor, halos gumuho na ang mundo ni Daniel. Ano tong nabalitaan ko, Daniel? Ano yung video niyo sa Underground Anira na nag-viral na? Sigaw ng kanyang ina, si Doña Aurora. At si Natalie, buhay siya? At bakit siyang ginagawa niyong target? Hindi ko alam Si Rico ang nag-ayos ng lahat. Depensa ni Daniel habang pabalik-balik sa paglalakad. Sinungaling! Pumasok si Criselda sa eksena, naghihisterya. Si Rico ang may sala, Daniel. Kailangan natin gawa ng paraan to. Baka bawiin ng mga bangko ang mga loan natin. Ngunit hindi nakinig si Daniel. Ang nasa isip niya yung itsura ni Natalie. Ang dating maamo nitong mukha ay napalitan ng otoridad at ang huling sinabi nito na siya ang may-ari ng N-Corp ay parang isang sumpa. Ang N-Corp ang kumpanyang unti-unting sumasakal sa kanilang supply chain. Rico, tawag ni Daniel sa kanyang cellphone. Nasaan ka na? Daniel, sandali lang. May problema dito sa opisina ko. Nanginginig ang boses ni Rico sa kabilang linya. Anong problema? Lahat ng accounts ko, 0. Limas ang 5 milyong na panalunan ko kanina, pati na ang mga savings ko. At may mga pulis dito, Daniel, binibintangan nila ako ng embezzlement sa kumpanya mo. Naniga si Daniel. Napatingin siya sa TV ng kanyang opisina. Isang breaking news ang lumabas. Ang kilalang businessman na si Rico Santos ay inaresto sa reklamong isinampa ng isang misteryosong kumpanya, ang N-Corp, dahil sa pagnanakaw ng pondo sa nakalipas na 5 taon. Napaupo si Daniel. Ngayon na lang naiintindihan, hindi lang basta nagpakita si Natalie para takutin sila. Sinimulan niya nang ubusin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Daniel, anong gagawin natin? Takang tanong ni Criselda. Tumingin si Daniel sa kanya. Ngunit wala ng pag-ibig sa kanyang mga mata. Gusto mong maglaro ng archery, hindi ba? Ngayon, ikaw naman ang maghanda. Dahil ang palang binitawan ni Natalie ay hindi titigil hanggat di tayo nadudurog. Biglang tumunog ang telepono sa mansyon. Isang tawag mula sa gate. Sir, may nagpadala po ng package para kay Miss Criselda. Nang buksan ni Criselda ang package, isang itim na envelope ang laman. Sa loob may isang litrato. Ang litrato ni Criselda nung gabing i-frame up nila si Natalie kasama ng lalaking look-alike.
Sa likod nito may nakasulat na pulang tinta. Your turn not to be the target, N. Napasigaw si Criselda sa takot habang si Daniel na may napahawak sa kanyang ulo. Ang babaeng tinuring nilang basura ay siya na ngayong humahawak sa kanilang mga leeg. Ang Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay puno ng mga mamamahayag, negosyante at mga kilalang personalidad. Ang okasyon ang pagpapakilala sa bagong may-ari ng N-Corp, ang kumpanyang kumuha sa lahat ng 40% ng market share ng Villamor Group sa loob lang ng 3 buwan. Sa gitna ng karamihan, naroon sina Daniel at Criselda. Napilitan dumalo sa pag-asang makakausap nila ang bagong CEO para sa isang merger na magliligtas sa kanilang bumabagsak na kumpanya. Babe, ayusin mong mukha mo. Kailangan natin makuha ang loob ng CEO na yan. Bulong ni Criselda habang pilit itinatago ang kaba. Ang itim na envelope na natanggap niya noong isang araw ay hindi pa rin mawala sa isipan niya. Tumahimik ka, Criselda. Kung hindi mo sana ginawa yung eksena sa arena, hindi tayo magmumukhang desperado ngayon. Asik ni Daniel. Biglang namatay ang mga ilaw. Isang malakas na spotlight ang tumama sa itaas ng grand staircase. Isang babae ang dahan-dahang bumababa. Suot niyang isang blood red gown na gawa ng isang tanyag na designer. Ang kanyang buhok maayos na nakastyle, malayo sa buhaghag na itsura niya sa arena. Napasinghap ang lahat. Ang kagandahan niya nakakasilaw, ngunit ang kanyang aura nakakamatay. Good evening, everyone. Simula ng babae sa podium. I am Natalie Valderrama Villamor, the chairman and CEO of N-Corp. Parang binagsakan ng langit at lupa si Daniel. Natalie? Ngumiti si Natalie sa harap ng mga kamera. Alam kong marami sa inyong nagtataka. 5 taon akong nawala. Ang sabi ng ilan, iniwan kong pamilya ko. Ang sabi ng iba, sumama ko sa ibang lalaki. Ngunit narito ako ngayon para hubarin ang blindfold na itinapis sa inyong mga mata ng mga taong mapanira. Tinaas ni Natalie ang isang remote at bumukas ang malaking screen sa likuran niya. Hindi mga business charts ang lumabas kundi ang video ni Criselda at Rico na nag-uusap na isang madilim na sulok, isang footage mula sa lumang CCTV ng mansyon. Nakala ng lahat na bura na. Siguraduhin mong mukhang si Natalie yung nasa pictures, Rico, kapag naniwala si Daniel na kinakalantari mo ang sarili mong stepsister sa atin ang yaman niya. Saad ng boses ni Criselda sa video. Nagkagulo ang mga reporter. Ang mga flash ng camera ay walang tigil sa pagtama sa mukha ni Criselda na ngayon kasing puti na ng papel. Fake yan. Sinisiraan niya lang ako. Tiri ni Criselda pero walang naniwala sa kanya. At para sa iyo, Daniel, baling ni Natalie sa dating asawa na nakatayo lang sa gitna ng ballroom, tila estatwa. Salamat sa 5 milyong ibinayad mo para sa ulo ko sa arena. Ginamit kong perang yon para bayaran ng pinakamahusay na private investigators para mahanap ang lahat ng tinatago ninyo. Lumapit si Natalie sa gilid ng stage at may tinawag. Nathan, Niana, come here. Mula sa gilid, lumabas ang 2 bata. Tumakbo sila patungo kay Natalie at yumakap sa kanyang binti. Daddy! Tawag ni Niana kay Daniel. Pero bago pa makahakbang si Daniel, hinarangan siya ng mga bodyguard ni Natalie. Don't you dare touch them, Daniel. Malamig na sabi ni Natalie. The court has already granted me temporary sole custody and effective today, I am filing for a criminal case against Criselda for defamation and falsification of documents, and a civil case against you for the return of all properties that were rightfully mine before the marriage. Natalie, please, let's talk about this in private. Pagmamakaawa ni Daniel, nakikita niya na ang pagguho ng kanyang imperyo. Wala na tayong dapat pag-usapan, Daniel. Nung gabing pinalayas mo ko sa ilalim ng ulan, kinuha mo na ang lahat sa akin. Ngayon, kukunin ko lahat sa iyo, ang kumpanya mo, ang dangal mo at kahit ang babaeng pinalit mo sa akin. Hinarap ni Natalie ang mga reporter. Ladies and gentlemen, the Villamor Group is officially under a hostile takeover by N-Corp. At para kay Criselda, may inabot na papel si Natalie sa isang pulis na kakapasok lang sa ballroom. Officer, she's all yours. Hiyawan ng mga tao ng pusasa na si Criselda sa gitna ng ballroom. Ang queen ng gabi naging isang kriminal sa loob lamang ng ilang minuto. Tumingin si Natalie kay Daniel sa huling pagkakataon bago siya bumaba ng stage kasama ng kanyang mga anak.
Ang kanyang mga matay wala ng galit, tanging triumph at ang malamig na katotohanan na siya nang may hawak ng busog at pana sa larong ito. Ang mansyon ng mga Villamor na dati simbolo ng kapangyarihan ay tila naging isang libingan. Matapos ang eskandalo sa hotel, iniwan ni Daniel si Griselda sa presinto. Wala siyang balak piyansahan ng babaeng naging mitsa ng kanyang pagkabulag. Ngunit hindi siya mapakali. Ang mga mata ni Natalie, ang mga matang puno ng determinasyon at lakas ay hindi malas sa kanyang isipan. Sir, narito po si Mr. Liam Montenegro, ang kinatawa ng N-Corp, ulat ng kanyang butler. Nagulat si Daniel. Si Liam Montenegro ay isang kilalang international venture capitalist. Anong kinalaman nito kay Natalie? Pagbaba niya sa sala, nakita niyang isang matangkad, makisig at mukhang kagalang-galang na lalaki na masinsinang kausap si Natalie sa harap ng mga dokumento. Natalie, mahinang tawag ni Daniel. Napalingon ang dalawa. Bahagyang ngumiti si Natalie, ngunit ang ngiting iyon ay hindi para kay Daniel kundi para sa lalaking nasa tabi niya. Daniel, you're here. Liam and I were just finalizing the documents for the foreclosure of this mansion. Diretsahang sabi ni Natalie. Since you used this house as collateral for your last loan with N-Corp subsidiary and your company is now bankrupt, you have 24 hours to leave. Natalie, please, mag-usap tayo ng maayos. Halos lumuhod si Daniel sa harap niya. Patawarin mo ko. Nabulag ako ni na Criselda at Rico. Ngayong alam ko ng totoo, gagawin ko lahat para itamang mali. Tayo, ang pamilya natin, maaari pa nating ibalik, hindi ba? Bago pa makasagot si Natalie, tumayo si Liam at marahang hinawakan ang balikat ni Natalie. Isang simpleng kilos pero puno ng proteksyon. I think you've said enough, Mr. Villamor. Malamig na wika ni Liam. Natalie is no longer the woman you can just throw away and pick up whenever you feel guilty. She is the chairman of Global Corporation and she is under my protection. Sino ka ba? Singhal ni Daniel, ang selos unti-unting lumalabas. Asawa ko pa rin siya. Ex-husband, Daniel. Ex-husband. Pagtatama ni Natalie. Si Liam ang taong naniwala sa akin noon. Noong sarili kong asawa'y tinuring akong basura. Siyang nagbigay sa akin ng puhunan para makabangon at siya ang tumatayong ama ni Nathan at ni Yana habang ikaw abala sa pakikipaglandian kay Criselda. Parang sinaksak ang puso ni Daniel. Ang makitang may ibang lalaking nagpoprotekta sa kanyang mag-ina ay mas masakit pa kaysa pagkawala ng kanyang yaman. Natalie, kahit ang bahay lang, wag mo kaming paaalisin ni Mama. Pagmamakaawa ni Daniel. Bibigyan mo ba ako ng matitirhan nung gabing pinalayas mo ako sa ulan? Hindi, di ba? Sagot ni Natalie. Namapit siya kay Daniel at bumulong sa tenga nito. Ang takot na nakikita ko sa mga mata mo ngayon, yan ang naramdaman ko 5 taon ang nakalilipas. Damhin mo yan, Daniel. Dahil bawat gabing iiyak ka dahil sa kawalan, iisipin mo lahat ng sinayang mo. Lumingon si Natalie kay Liam. Liam, let's go. I need to check on the kids. May dinner date pa tayo, di ba? Of course, Natalie. Sagot ni Liam sabay hawak sa bewang ni Natalie habang palabas sila ng mansyon. Naiwang tulala si Daniel sa gitna ng kanyang bakanting sala. Ang dati niyang reyna isa ng ganap na emperatriz at sa pagkakataong to, siya ng huling taong naisa itong makasama. Sa loob na isang pribadong restaurant na pagmamayari ni Liam, tahimik na naghahapunan sina Natalie at Liam. Malayo sa gulo ng media at sa panggugulo ni Daniel. Dito, malaya si Natalie na maging siya, isang babaeng pagod ngunit nagtatagumpay. Salamat, Liam. Kung di dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, nagtatago pa rin ako sa ibang bansa. Wika ni Natalie habang nakatingin sa labas ng bintana. Natalie, I only provided the platform. Ang yaman na ginamit mo para itayo ang N-Corp ay galing sa sarili mong talino. Sagot naman ni Liam. Dito nabuksan ang sekretong matagal nang tinatago ni Natalie. Bago pa man siya ikasal kay Daniel, si Natalie ay isang henyo sa stock trading at cryptocurrency. Noong sila ay mag-asawa, papalihim siyang nag-i-invest gamit ang maliit na pondong natira mula sa kanyang namayapang mga magulang. Nang palayasin siya ni Daniel, akala ng lahat wala siyang dala. Ngunit ang totoo, ang kanyang lihim na yaman ay nasa isang encrypted digital wallet na di kayang galawin ni Rico at Criselda. Sa loob ng 5 taon sa Singapore, pinalago niya ito sa tulong ni Liam hanggang sa maging sapat para bilhin ang mga utang ng Villamor Group. Samantala,
Sa isang madilim at masikip na selda, di mapakali si Griselda. Ang kanyang marangyang buhay ay napalitan. Amoy ng kalawang at pawis. Kailangan kong makaalis dito. Tawagan niyo si Daniel. Sigaw ni Griselda sa mga jail guard. Ngunit nang dumating ang kanyang bisita, hindi si Daniel ang nakita niya, kundi ang abogado ni Natalie na si Attorney Mendoza. Si Griselda, narito ako para ihatid ang balita. Ang iyong sugar daddy na si Mr. Go, ang investor na inaasahan mong maglabas sa iyo rito ay umurong na. Malamig na sabi ng abogado. Nalaman kasi niyang ninanakawan mo rin siya ng pondo para ibayad sa mga luho mo. Napaatras si Griselda. Hindi totoo yan. Oh, it's very true. In fact, si Madam Natalie mismong nagpadala ng ebidensya sa kanya at isa pa. Nilabas ng abogadong isang tablet at pinakita isang video record. Ito'y record ng mga illegal na transaksyon ni Griselda sa mga supplier ng Villamor Group. Sa bawat pisong ninakaw ni Griselda, may resibo si Natalie. Madam Natalie wants you to know one thing. Dagdag ng abogado. Ang 5 milyong halaga ng kanyang ulong binayaran ni Daniel, gamitin niyo yon para siguraduhin mabubulok ka sa kulungan. Every single centavo will go to the best prosecutors in this country. Napahagulhol si Griselda, ang pana na tinira niya ay kay Natalie. Bumalik sa kanya ng 10 beses na mas matulis at mas masakit. Sa labas ng presinto, naghihintay si Daniel. Gusto niyang makausap si Natalie para humingi ng tawad para sa kanyang ina na ngayon may sakit dahil sa stress. Nang makita niyang kotse ni Natalie dumaan ay hinarangan niya ito. Bumaba ang bintana ng sasakyan. Natalie, kailangan ni Mama ng gamot. Wala na kaming pambili dahil naka-freeze na lahat ng accounts ko. Please, kahit ito lang. Pagmamakaawa ni Daniel, hawak ang isang reseta. Tiningnan ni Natalie ang reseta. Nakakatawa, Daniel. Nung nagkasakit si Niana noong sanggol pa siya at kailangan ko ng pera, sinabihan mo ko na humingi ka sa lalaki mo. Ngayon nararamdaman mo na kung paano mawalan ng kapangyarihang protektahan ng pamilya mo? Kumuha si Natalie na isang bungkos ng pera sa kanyang bag at itinapon to sa kalsada. Putulin mo yan, Daniel. Tulad ng pagpulot ko sa sarili ko nung tinapon niyo ko sa putik. Yan ang halaga ng huling awa na matatanggap mo sa akin. Mabilis umandar ang sasakyan ni Natalie. Iniwan si Daniel na nakaluhod sa kalsada. Pinupulot ng mga perang lilipad-lipad sa hangin habang pinapanood ng mga dumadaan. Ang dating makapangyarihang Daniel Villamor, naging isang pulubi sa harap ng babaeng dati ay hindi niya man lang magawang pakinggan. Nakalabas si Rico sa kulungan gamit ang isang pansamantalang technicality sa kanyang warrant. Nakalabas si Rico mula sa kulungan gamit ang isang pansamantalang technicality sa warrant. Wala siyang pera, wala nang dangal at higit sa lahat, wala na siyang takas sa mga utang sa sindikato. Desperado na siya. Kung hindi ako makakakuha ng pera kay Natalie sa maayos na paraan, gagamitin ko ang tanging kahinaan niya, bulong ni Rico habang lulan ng isang lumang van. Sinundan niya ang sasakyan ni Nathan at Niana na pauwi na sana mula sa kanilang school. Sa isang liblib na bahagi ng daan, hinarangan ng van ni Rico ang sasakyan ng mga bata. Bago pa makatawag ng saklolo ang driver, mabilis dinukot ng mga tauhan ni Rico ang 2 bata. Sa opisina ng N-Corp, biglang tumunog ang telepono ni Natalie. Isang unknown number. Natalie, naitakas mo man ang yaman ko. Hindi mo naitago ang mga anak ko. Ang boses ni Rico puno ng baliw na tawa. 50 milyon, Natalie. Ipadala mo sa lumang warehouse sa Pier 4. Kapag may nakita akong pulis, hindi ko tinitiyak ang kaligtasan ng mga pamangkin ko. Nanlamig ang buong katawan ni Natalie. Ngunit sa halip na maghisterya, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanya. Ang 5 taon niya sa ibang bansa ay hindi lang niya ginamit sa negosyo. Natuturon siyang protektahan ng sarili. Liam, ihanda ang team. Utos ni Natalie sa kanyang intercom. Natalie, tatawag tayo ng polis. Mungkahi ni Liam nakakapasok lamang. No, polis ang inaasahan niya pero ang galit ng isang ina ang ibibigay ko sa kanya. Sagot ni Natalie. I have a GPS tracker installed in Niana's locket. I know exactly where they are. Sa loob ng madilim na warehouse, umiiyak ang mga bata habang nakatali. Si Rico abala sa pagbibilang ng mga oras. Biglang bumukas sa malaking pinto ng warehouse. Isang itim na sasakyan ang humarurot papasok at mabilis na huminto sa gitna. Bumaba si Natalie, mag-isa, walang dalang bag ng pera. Nasaan ang pera?
Sigaw ni Rico habang nakatutok ang baril sa direksyon ng mga bata. Wala ang pera, Rico. Ang dakla ko lang ay ang pagkakataon mong mabuhay. Malamig na sabi ni Natalie. Pakawalan mo ang mga anak ko at hahayaan kita na makaalis ng bansa? Akala mo ba maluloko mo ko? Akmang kakalabitin ni Rico ang baril ng bigla, may tumamang red laser dot sa kanyang noo. Mula sa itaas ng warehouse, nakapwesto ang mga elite security personnel ni Liam. Ngunit hindi sila ang tumapos sa laban. Sa isang iglap, bumunot si Natalie na isang compact tactical crossbow na nakatago sa likod ng kanyang coat. Bago pa makakilos si Rico, isang maliit na bolt ang tumama sa kanyang braso na nagdulot sa kanya upang mabitawan ng baril sa sobrang sakit. Napahiyaw si Rico. Mabilis tumakbo si Natalie at binigyan si Rico ng isang malakas na sipa sa mukha. Isang sipa na puno ng 5 taong paghihirap at pangungulila. Sabi ko sa inyo sa arena, di ba? Kapag ako na ang tumira, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo. Asek ni Natalie habang tinutulungan ng mga anak. Dumating ang mga pulis kasama si Liam at si Daniel. Nanlaki ang mga mata ni Daniel nang makitang eksena. Nakita niya ang kanyang mga anak na ligtas na sa bisig ni Natalie. At ang dugo ang sa Rico na inaresto na. Natalie, Nathan, Niana, tawag ni Daniel akmang lalapit. Ngunit hinarangan siya ni Nathan, ang kanyang panganay na anak. Ang batang dati tinitingala siya bilang bayani ay tumingin sa kanya na may halong buot at lungkot. Don't come near us, Dad, sabi ni Nathan. Where were you when we were crying in that school? Where were you for the last 5 years? Si Tito Liam ang laging nandyan sa tabi ni Mommy sa mga video call namin. You chose that bad woman over us? Ang mga salitang yon mula sa sariling anak ay mas masakit pa kaysa anumang pana o bala. Napayoko si Daniel. Tuluyang gumuho ang kanyang pag-asa. Niyakap ni Natalie ang kanyang mga anak. Naglakad pa palabas ng warehouse nang di man lang nililingon si Daniel. Liam, ayusin mong lahat. Ayokong makitang mukha ni Rico kahit kailan. Saad ni Natalie habang sumasakay ng sasakyan. What about Daniel? Tanong ni Liam. Tumingin si Natalie sa rearview mirror. Nakita niya si Daniel na nakatayo sa dilim, mag-isa at wasak. Hayaan mo siyang mabuhay sa anino ng kanyang mga pagkakamali. Yon ang pinakamalalang kulungan na maaari niyang puntahan. Sa loob ng interrogation room, hindi na makaporma si Rico. Ang kanyang braso may benda at ang kanyang mukha ay puno ng pasa mula sa engkwentro sa warehouse. Sa harap niya ay nakaupo si Natalie, kalmado at may hawak na isang itim na recorder. Ito na ang huling pagkakataon mo, Rico. Panimula ni Natalie. Aminin mo ang lahat. Ang frame-up, 5 taon nang nakalilipas. Ang pagnanakaw sa pondo ng Villamor Group at ang tangkang pagkidnap sa mga anak ko. Gawin mo to at titiyakin ko, hindi ka mapupunta sa maximum security kung saan ang mga taong pinagkakautangan mo ng milyon-milyon sa sugal. Nanginig ang labi ni Rico. Alam niya sa labas ng kulungan, kamatayan na naghihintay sa kanya mula sa mga sindikato. Sa loob naman ng impyerno ni Natalie. Aamin na ako, hikbi ni Rico. Si Griselda ang utak, Natalie. Siya ang nagbayad sa look-alike mo. Ako lang kumuha ng mga litrato, pero si Daniel ang nagpalaya sa'yo. Siya ang hindi naniwala sa'yo. Alam ko, malamig na sagot ni Natalie. At yon ang dahilan kung bakit wala na rin siyang halaga ngayon. Matapos makuha ang buong testimonya, lumabas si Natalie ng presinto. Doon bumungad sa kanya ang sandamakmak na media. Ngunit sa pagkakataong to, hindi siya nag-iisa. Hawak ni Liam ang kanyang kamay, isang deklarasyon ng suporta sa harap ng buong mundo. Kinabukasan, naging headline sa lahat ng pahayagan ang pag-amin ni Rico. Ang publiko na dati hinuhusgan si Natalie biglang bumaliktad. Si Natalie naging simbolo ng isang inang biktima na lumaban at nagtagumpay. Samantala, si Daniel ay nakatira na lamang sa isang maliit na apartment. Ang tanging property na hindi nakuha ni Natalie dahil nakapangalan to sa kanyang matandang yaya. Nakatitig siya sa TV habang pinapanood ang balita. Sa iba pang balita, ang bilyonaryong si Lia Montenegro at ang N-Corp CEO na si Natalie Valderrama ay opisyal ng engage. Nakataktang ganapin ang kasal sa susunod na buwan sa isang pribadong isla. Nabitawan ni Daniel ang hawak niyang baso. Ang sakit ay parang laso na kumakalat sa kanyang dibdib.
ang babaeng dati niyang asawa. Ang babaeng dapat kasama niya sa pagbuo ng mga pangarap ay ikakasal na sa iba. At ang mas masakit, ang kanyang mga anak ay masaya sa piling ng ibang lalaki. Hindi na siya nakatiis. Nagtungo si Daniel sa opisina ng N-Corp. Hindi siya hinarang ng mga guards dahil may utos si Natalie na papasukin siya kung sakaling magpakita ito. Isang huling pagharap. Natalie, sigaw ni Daniel pagpasok sa opisina. Huwag mong gawin to. Huwag kang magpapakasal sa kanya. Alam ko nagkamali ako pero mahal kita. Mahal na mahal kita. Dahan-dahang humarap si Natalie mula sa kanyang swivel chair. Walang emosyon ang kanyang mukha. Mahal? Daniel, ang pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinapatunayan yan. Nasaan ang pag-ibig mo ng gabi na wala na akong makain? Nasaan ang pag-ibig mo nung tinatawag ka ng mga anak mo, pero mas pinili mong pakinggan ang kasinungalingan ni Criselda? Natalie, sinubukan kong bumawi. Huli na ang lahat, Daniel. You had your chance for 5 years. Ang pagpapakasal ko kay Liam hindi para saktan ka, dahil ang totoo hindi na mahalaga sa akin para saktan ka. I am marrying him because he stayed when you left. He fought when you surrendered. Inilabas ni Natalie ang isang invitation card at inilapag sa lamesa. You are invited, Daniel. Gusto kong makita mo kung paano maging isang tunay na asawa at ama ng isang lalaki. Pagkatapos niyan, aalis na kami ng bansa kasama ang mga bata. Hindi mo na kami makikitang muli. Napaluhod si Daniel sa gitna ng opisina, humahagulhol, ngunit hindi na siya nilingon pa ni Natalie. Nagpatuloy to sa pagpirma ng mga dokumento, mga dokumentong magsasara na sa huling pahina ng kwento ng mga Villamor. Sa loob ng selda, ang ganda ni Criselda tuluyan ng kumupas. Ang kanyang balat ay tuyot, ang kanyang mga kuko sira-sira sa kakakamot sa pader at ang kanyang isipan nilalamon na ng obsesyon. Ang balita tungkol sa nalalapit na kasal ni Natalie at Liam ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Hindi pwedeng maging masayang babaeng yon. Akin dapat ang lahat. Akin si Daniel, akin ang yaman. Sigaw ni Criselda. Sa madilim na sulok ng kanyang selda, ginamit ni Criselda ang huli niyang alas, ang mga koleksyon niya sa labas na hindi pa nahuhuli ni Natalie. Sa pamamagitan ng pananulot sa isang tiwaling jail guard, gamit ang mga alahas na itinago niya bago siya maaresto, nagawa niyang makatakas habang inililipat siya ng pasilidad dahil sa kunwaring karamdaman. Habang abalang lahat sa preparasyon para sa kasal sa isang marangyang garden estate, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa labas ng gate ni Natalie. Si Daniel ito, lasing, madungis at halos hindi makilala. Natalie, palabasin niyo si Natalie? Sigaw ni Daniel sa mga guards. Bumaba si Natalie, suot ang kanyang puting belo para sa fitting. Daniel, ano na naman to? Sinabi ko na sa'yo, tapos na tayo. Natalie, may nalaman ako, hingal na sabi ni Daniel. Tumakas si Criselda. Narinig ko sa mga dati kong tauhan. Pupunta siya rito, Natalie. Takbo na. Ilayo mo mga bata. Bago pa makasagot si Natalie, isang mabilis na sasakyan ang humarurot sa driveway. Tumilapon ng mga harang. Mula sa loob ay lumabas si Criselda na may hawak na barel. Ang kanyang mga mata dilat na dilat, tila isang baliw na nawala na sa katinoan. Natalie, tuli ni Criselda, sira ng buhay ko kaya't sisiguraduhin ko wala ka na ring buhay na babalikan. Tinutok ni Criselda ang baril kay Natalie. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi agad nakakilos sa mga bodyguard ni Liam na nasa kabilang panig ng garden. Mamatay ka na, sigaw ni Criselda sabay kalabit ng baril. Bang! Isang putok ang umalingaw-ngaw. Napapikit si Natalie, hinihintay ang hapdi ng bala, ngunit wala siyang naramdaman. Pagdilat niya, nakita niya si Daniel nakatayo sa harapan niya. Dahan-dahan bumabagsak sa damuhan. Sinalo ni Daniel ang bala na para sana kay Natalie. Daniel! Sigaw ni Natalie. Lumuhod siya at sinalo ang dulo ng katawan ng dating asawa. Patawad, Natalie, bulong ni Daniel habang umaagos ang dugo sa kanyang dibdib. Ito lang ang paraan para mabura ko mga pagkakamali ko. Alagaan mo ang mga anak natin. Walang hiya ka, Daniel. Pati ba naman yun, siya pa rin ang pinipili mo?
Susugod sana si Griselda para tapusin ang dalawa nang biglang tumama ang isang tranquilizer dart sa kanyang leeg mula sa mga tauhan ni Liam. Bumagsak si Griselda, tuluyan nang nawala ng malay at muling nahuli. Dumating si Liam at agad tinawagan ng ambulansya. Hawak-hawak ni Natalie ang kamay ni Daniel. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito, hindi niya mapigilang maluha. Hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil sa trahedya ng isang buhay na nasayang dahil sa maling desisyon. Huwag kang magsalita, Daniel. Parating na ang katulong, wika ni Natalie. Ngumiti ng bahagya si Daniel habang nakatingin sa malayo. Nakikita ko na kayo. Nung bago pa tayo sirain ng mundo. Natalie, be happy. With Liam, he is a better man. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Daniel. Ang huli niyang nakita ay ang mukha ng babaeng minahal niya, ngunit hindi niya pinrotektahan. Ang amoy ng antiseptic at ang tunog ng heart monitor ang tanging maririnig sa ICU. Kritikal ang kondisyon ni Daniel matapos operahan para alisin ang balang bumaon malapit sa kanyang puso. Sa labas ng silid nakatayo si Natalie. Suot pa rin ang kanyang gown na may bahid ng dugo, ang dugong binuhos ng lalaking dati sumira sa kanya. Ngunit ngayon nagligtas sa kanyang buhay. Natalie, kailangan mo nang magpahinga. Kami nang bahala dito. Malumaning nasabi ni Liam habang inaalalayan ang kanyang fiancé. Kailangan ko tong tapusin, Liam, sagot ni Natalie. Hindi lang buhay ni Daniel ang nakataya dito. Ang dangal ko at ang kinabukasan ng mga anak ko, kailangan linisin ng lubusan. Habang nakikipaglaban si Daniel sa kamatayan, sa presinto naman di na tinigilan ng mga otoridad si Griselda. Dahil sa tangkang pagpatay at pagtakas, wala na siyang kawala. Sa ilalim ng matinding pressure at pangako na hindi siya isasama sa death row, muling isinusulong noon sa mga seryosong krimen, tuluyan ng kumanta ang ahas. Isang live broadcast ang inayos ni Natalie sa tulong ng kanyang media network. Sa harap ng milyon-milyong manonood, ipinalabas ang recorded confession ni Griselda. I did it all. Binayaran kong isang aktres mula sa underground theater para magpanggap na si Natalie. Ginamit ko mga contacts ni Rico sa isang hotel para palabasing may nangyaring milagro. Alam kong mahina ang loob ni Daniel kapag selos ang pinag-uusapan. I wanted the Villamor wealth and Natalie was in the way. Kasunod nito yung pagpapakita ng mga bank transfers mula sa account ni Griselda patungo sa look-alike ni Natalie. At ang mga chats nila ni Rico na nagpaplano kung paano tuluyang palalayasin si Natalie sa mansyon. Nagkaroon ng malaking public outcry. Ang mga taong dati ng bastos kay Natalie sa social media humingi ng paumanhin. Ang Natalie Valderrama ay naging simbolo ng katarungan. Bumalik si Natalie sa ospital. Sa pagkakataong to, gising na si Daniel. Mahina ito at balot ng mga tubo pero ang kanyang mga mata malinaw. Natalie, pabulong na tawag ni Daniel. Napanood ko ang balita. Ngayon, alam na ng buong mundo ang totoo, Daniel, sabi ni Natalie. Wala na akong atraso sa'yo, sa pamilya mo o sa lipunan. Malinis na ang pangalan ko. Patawarin mo ko. Hindi sapat na isang bala para mabayaran ang ginawa ko. Maluhaluhang sabi ni Daniel. Hindi ako karapat-dapat na maging tatay ni Nathan at ni Yana. Tama ka. Diretsahang sabi ni Natalie ngunit wala nang galit sa kanyang boses. Hindi ka naging mabuting asawa at nagkulang ka bilang ama, pero ang ginawa mo kahapon, ang pagsalo sa bala para sa akin, yon ang huling beses na kikilalanin ko ang kabutihan sa puso mo. Para sa mga bata, sasabihin ko sa kanila na niligtas mo ang buhay ko. Yon ang huling alaalang binigay ko sa kanila tungkol sa'yo. Aalis na ba kayo? Tanong ni Daniel. Oo. Pagkatapos ng kasal namin ni Liam, lilipat na kami sa London. Doon ko itatayo ang main headquarters ng N-Corp. Ang mga anak natin mag-aaral sa paaralan malayo sa iskandalong to. Salamat, Natalie. Salamat sa huling pagkakataon na makita kita. Lumabas si Natalie ng silid nang hindi lumilingon. Sa labas, naghihintay si Liam at ang kanyang dalawang anak. Niyakap niya ang mga to ng mahigpit. Ang kabanata ng kanyang buhay bilang isang Villamor ay opisyal ng sarado. Isang taon na ang mabilis na lumipas. Sa isang pribadong isla sa Palawan, ang hangin ay amoy asoge at dagat. Walang mga reporter, walang mga kaaway at walang gulo. Ang tanging naroon ay ang mga taong tunay na nagmamahal kay Natalie.
Suot ang isang engkantadang lace gown na kumikinang sa ilalim ng araw, naglalakad si Natalie sa pasilyo ng mga bulaklak. Sa dulo, naghihintay si Liam, ang lalaking di siya binitawan sa gitna ng kanyang pinakamadilim na bagyo. You look breathtaking, Natalie, bulong ni Liam nang maabot ang kanyang kamay. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Liam, nakangiting sagot ni Natalie. Sa gitna ng seremonya, habang nagpapalitan sila ng sumpa, naramdaman ni Natalie ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang paghihigante hindi natapos sa pagpatay o sa higit pang karahasan kundi sa pagpili na maging masaya at matagumpay sa kabila ng lahat ng paninira habang nagaganap ang kasal. Sa loob ng maximum security prison, hinarap ni Rico at Griselda ang kanilang huling hantungan. Si Rico, nasentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa kidnapping at pagnanakaw. Wala na siyang kahit isang sentimo. Ang kanyang mga ari-arian kinumpiska ng gobyerno para pambayad sa mga biktima niya. Araw-araw siyang nabubuhay sa takot sa loob ng selda mula sa mga taong pinagkakautangan niya. Si Griselda naman nilipat sa isang psychiatric facility sa loob ng kulungan. Ang kanyang isipan tuluyan ng bumigay. Sa kanyang imahinasyon, siya pa rin ang reyna ng Villamor Group. Suot ang mga alahas na gawa lamang sa papel habang kinakausap ang pader na tila ba ito si Daniel. Ang kanyang ganda na dati niyang ipinagmamalaki ay naging isang alaala na lamang ng kanyang kasamaan. Si Daniel ay nakaligtas, ngunit ang kanyang buhay hindi na kailanman magiging gaya ng dati. Binenta niya lahat ng natitirang ari-arian at nagtayo ng maliit na charity foundation para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Sa ngalan ni Nathan at ni Yana, hindi na siya nag-asawang muli. Nilalaanan niya ang kanyang mga araw sa pagsisisi at pagpapadala ng mga sulat sa London na hindi kailanman sinasagot ni Natalie. Ngunit tinatanggap niya yon bilang kanyang parusa. Sa London, matapos ang kanilang honeymoon, nakatayo si Natalie sa balkonahe ng kanyang bagong opisina na nakatanaw sa River Thames. Mommy, Tito Liam, let's go, we'll be late for the park, sigaw ni Yana habang hila-hila si Nathan. Naramdaman ni Natalie ang isang mainit na yakap mula sa likuran. Si Liam, are you ready for your new life, Madam CEO? Biro ni Liam. Tumingala si Natalie sa langit, malayo sa arena kung saan siya dati tinuring na target. Ngayon siya nang humahawak ng sarili niyang pana at ang target niya hindi na paghihiganti kundi kinabukasan ng kanyang pamilya. Ready, sagot ni Natalie nang may tiwala sa sarili. Dahil sa larong ito, ako ang gumagawa ng sarili kong rules. Ang dating babaeng blindfolded at nakatali, isa na ngayong reyna, matapang, malaya, at di na muling lilingon sa dilim ng kahapon. 5 taon nang nakalipas mula nang lisanin ni Natalie ang Pilipinas. Ngayon, ang pangalang Natalie Valderrama Montenegro ay hindi na lang kilala bilang isang biktima ng iskandalo, kundi bilang isa sa most powerful women in global finance. Sa kanilang mansyon sa labas ng London, isang payapang umaga ang sumalubong sa kanya. Pinagmamasdan niya ang pangalan niyang si Nathan na ngayon isang matangkad na binatilyo at mahusay sa archery, isang sports na pinili nito para protektahan ang kanyang pamilya. Ayon sa bata, si Yana naman abala sa kanyang pagpipinta sa garden, kasama ng bunso nilang anak ni Liam, ang 3 taong gulang na si Leo. Natalie, may dumating na package mula sa Pilipinas. Wika ni Liam habang inilalapag ang isang tasa ng kape sa harap ng asawa. Bahagyang kumunot ang noo ni Natalie. Alam niyang halos wala na siyang koneksyon sa bansang iyon maliban sa kanyang mga negosyo. Binuksan niya ang package, isang maliit na kahon ito na gawa sa kahoy. Sa loob may isang lumang susi, isang sertipiko ng lupa at isang sulat ng may nanginginig ng sulat kamay. Natalie, siguro kapag nababasa mo to wala na ako. Ang susing ito para sa lumang rest house sa Tagaytay, ang tanging lugar na hindi nakuha ni Griselda dahil hindi ko to pinaalam sa kanya. Pinangalan ko na to kina Nathan at ni Yana. Ito lang ang natitirang piraso ng aking pagkatao na hindi nabahira ng kasamaan. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ko. Sapat na sa akin na alam kong ligtas kayo at masaya sa piling ng lalaking karapat-dapat sa inyo. Nakikita ko ang mga balita tungkol sa tagumpay mo. Sa bawat ngiti mo sa mga litrato, unti-unti, nababawasan ang bigat ng dibdib ko. Protektahan mo ang mga bata. Huwag mong hayaang maging katulad ko sila.
Isang lalaking naging bulag sa katotohanan dahil sa pride? Paalam, Natalie. Salamat sa pagiging pinakamagandang bahagi ng aking buhay kahit sandali lang. Daniel. Natahimik si Natalie. Wala siyang naramdamang hapdi o galit. Ang tanging naroroon ay isang malalim na buntong hininga ng pagpapalaya. Kinuha niya ang lighter sa lamesa at dahan-dahan sinilaban ang sulat. Pinanood niya na maging abo ang mga huling salita ni Daniel. Mommy, look, I hit the target. Sigaw ni Nathan mula sa malayo, itinataas ang kanyang busog. Napangiti si Natalie. Tumayo siya at nilapitan ang kanyang mga anak. Magaling, Nathan? Aniya sabay haplo sa buhok ng anak. Pero tandaan mo, ang tunay na lakas, wala sa pagtama sa target kundi sa pagpapasya kung kailan dapat bumitaw ng pana. What do you mean, Mom? Takang tanong ng bata. Ibig sabihin, ang pinakamalakas sa tao ay ang taong marunong magpatawad sa sarili at marunong bumangon kahit gaano kadilim ang pinagdaanan. Sagot ni Natalie habang nakatingin sa asul na langit. Sa hapon na yon, isang balita ang nakarating sa kanila. Pumanaw na si Daniel Villamor dahil sa komplikasyon sa kanyang puso. Ang puso na tinamaan ng bala para iligtas si Natalie. Namatay siya mag-isa, ngunit may ngiti sa mga labi dahil sa huling pagkakataon nakagawa siya ng tama. Sa kabilang panig ng mundo, si Criselda ay nananatiling nakakulong sa sarili niyang isipan. Habang si Rico, tuluyan ang nakalimutan ng mundo sa loob ng madilim na selda. Niyakap ni Liam si Natalie habang pinapanood ang paglubog ng araw. Tapos na ang lahat, Natalie, bulong ni Liam. Hindi, Liam, sagot ni Natalie habang nakasandal sa dibdib ng asawa. Nagsisimula pa lang ang pinakamagandang kabanata ng buhay natin. At sa huling pagkakataon, lumingon si Natalie sa kanyang nakaraan. Hindi para balikan ang sakit, kundi para magpasalamat dahil hindi siya dumaan sa apoy. Hindi siya magiging ganto, kasing tibay at kasing ningning ng kasalukuyan niya. At dito po nagtatapos ang madamdamin at punong-puno ng tensyong kwento ni Natalie. Mga kaayasya, isa itong paalala sa ating lahat na ang tunay na lakas na isang babae at ng isang ina ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming beses siyang tinumba ng tadhana. Kung hindi, sa kung paano siya bumangon ng mas matatag, mas matalino at mas may malinis na puso para sa kanyang mga anak. Nakita natin ang hustisya hindi lamang dumarating sa bilis na gusto natin pero sa tamang panahon. Ang mga mapang-api tiyak naluluhod at ang mga pusong tapat tiyak magtatagumpay. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ano ang naging paborito ninyong eksena? I-comment nyo na yan sa ibaba dahil babasahin ko ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe sa Ayasha TV para sa mas marami pang kwento na kapupulutan ng aral at inspirasyon. Muli, ako ang inyong lingkod, si Miss Sandra, na nag-iiwan sa inyo ng katagang ang kahapon ay aral, ang ngayon ay laban, at ang bukas ay tagumpay para sa mga hindi sumusuko. Maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, ingat po tayong lahat. God bless!